In this video ay share ko po sa inyo kung paano tayo makapag-invest sa mga international or global companies like McDonald's, or paano tayo makabili ng shares sa mga global companies from US stock market. So hello kabayan, kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Ayan, nandito pa ako sa aking dashboard at eto nga po yung McDonald's na stock dito sa US stock market. So, pwede po tayo makapag-invest sa iba't ibang companies from global like Tesla, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Netflix, and Amazon, and many others. So, ayan, kahit nandito po tayo sa Pilipinas ay pwede po tayo invest or makapag-buy ng shares sa iba't ibang company from US stock market. So, ayan. And eto nga po yung ginagamit kong application. Pwede po kayong mag-type or mag-search sa inyong Play Store or Google App Store ng Hey Go Trade. Ayan, ito po yung lalabas dyan, invest in the US stock market. Or pwede rin naman po kapag kinlik nyo po yung aking referral link sa comment section or sa description box, direct na po kayong mapupunta sa page ng Go Trade. Or pwede rin naman pong mag-download nga kayo ng application and then type in yung referral code para meron din po kayong ma-receive na rewards. So, ayan, i-download nyo lang po itong GoTrade. Kung wala pa kayong GoTrade na application. And then, ito po yung lalabas dyan. Pwede po kayong register via email. So, ang kinlik ko po dito is yung continue with email. And then, type nyo po yung valid and active email address nyo. And i-check nyo po kaagad yung inyong email address kasi meron po yung seconds lang dyan na nagka-count. So, kailangan nyo pong maklik yung link na sinend ni GoTrade. Ganito po yung marireceive nyong email from GoTrade. So, kailangan nyo lang pong i-click itong login to GoTrade. And then, madadirect na po kayo dito. And, kailangan nyo pong i-enter yung inyong full name or your name. And, dapat po yung tunay nyong pangalan yung ilagay nyo dyan. And then, yung active and mobile number nyo, phone number. And then, yung referral code po kung gusto nyo pong gamitin. Optional naman po kung gusto nyo pong ilagay yung aking referral code. Check nyo lang po yan. And then, click nyo po itong Get Started. Welcome to GoTrade. And then, ready to start trading na ba? And then, click mo lang itong Let's Do It. And unlock rewards. Allow notification to know when your rewards are unlocked. And you can start trading. And then, click mo lang itong Notify Me. And then, kailangan mo pong mag-set ng 4-digit PIN or yung PIN code na tinatawag. So, ikaw na pong bahala dyan kung ano yung PIN na ilalagay mo or gagamitin mo. And then, meron po kayong mga sasagutan na personal details or personal data para po sa verification and para ma-activate yung inyong account. Ayan, yung inyong names, first and middle name, and then yung last name. Ayan, and then, click mo lang tong next. And then, ito naman ay kung ano yung nationality. Of course, kung Philippines, ayan, click mo lang ulit yung next. And then, kung ano yung birthday mo, input mo lang dyan. Ito yung format. Then, click next. And then, yung what do you do for a living? For example, ikaw ay employed. So, of course, may ipi-fill upan ka dyan na kung sino yung employer mo, kung ano yung address ng employer mo. O kung ito naman yung nilagay mo, for example, not employed or retired, itatanong lang dyan sa iyo is ito. Are you investing with your savings? So, click mo lang yung yes. And then, click mo yung next. Kailangan natin makapag-upload or makapag-provide ng valid ID. So, kailangan po ay merong address yung inyong ID. And for example, ang pipilian nyo is passport. So, kailangan nyo pa rin mag-provide ng proof of address. Kaya mas okay na piliin nyo yung ID na meron na siyang kasamang address. And then, for example, the driving license, click natin yung next. And then, click mo lang tong allow para ma-access yung camera para mapicturean yung iyong
ID. So, click allow and then ayan, ilagay mo na or picturean mo na yung iyong valid ID. And then, click next. And then, yung likod naman, kailangan mo ding picturean. Then, click next kapag okay na. And then, kung ano yung nakasulat sa iyong driver's license ID na address, yun din po yung ilalagay mo siya dito sa details. I-verify na lang po nila yan. And then, click mo yung next. And, ano yung iyong ID? Yung ID number. So, kung ano yung nakalagay doon sa iyong, of course, sa iyong driver's license ID number. Yan po yung i-input mo. And then, click mo lang yung next. And then, ayan, kailangan po mag-selfie. Take a photo of your selfie. And, do you want to add a trusted contact to your account? So, pwedeng later na yan, pwede namang yes kung gusto mo nang lagyan ng trusted contact person. Just in case na if ever hindi mo na-access yung iyong account. At, ayan, pwede nilang kontakin yung iyong nilagay na tao dyan or yung personal details o yung contact details na ilalagay mo dyan. So, pwedeng later. So, click mo yung next. And then, eto, pwede nyo pong basahin yung mga terms and conditions. And, checkan nyo lang po yan lahat. And then, click mo yung continue. So, bale, up to 25 questions po yung sasagutan natin dito kapag mag-open tayo ng account. And then, ayan, lalabas po dito yung inyong full name. And then, swipe up nyo lang para maging parang signature nyo. Ayan. So, after nyan, eto na yung lalabas. Congratulations, one step closer to start investing. So, nasubmit na natin yung mga required information sa paggawa or sa pag-create ng ating GoTrade account. And para ma-activate yung ating account, so dapat ay mag-deposit tayo. So, minimum po is $10 or 600 pesos. Nasa 600 pesos siguro yung ganun, $10. Kasi meron pa po siyang fee na 3% at saka $0.55 na fee. So, pwede kayong mag-deposit via Union Bank or BPI or GCash. So, in my case, ay tinry ko si GCash. So, i-continue ko na dito kasi pwede nating i-skip yan. Pwede nating i-open na yung ating application tapos doon na tayo sa tab ng deposit kung paano. Pero dito, pwede na natin siyang i-continue. So, click natin tong continue para makapag-deposit tayo. So, pinili ko nga si GCash. Select your payment method. And then, yan, si GCash nga yung pinili ko. Then, click mo lang yung fund my account. Ayan. Magta-type ka lang dyan kung magkano. For example, nga 600 pesos. So, makikita mo sa baba yung present conversion. So, in my case, kasi recording ko na lang to, so hindi ito yung updated. So, for example, $10, so compute mo na lang yung, for example, minimum 600 lang muna para just in case, itatry mo lang muna si GoTrade. So, for example, 600, ayan, ito yung lalabas. 650 yung tinype ko and then $10.40 yung papasok sa account. And then, yan, click mo lang ulit yung preview deposit. And meron siyang lalabas na so close to a reward deposit. So, kapag mag-deposit tayo ng $150, so meron tayong rewards na $3. Kung mag-deposit tayo ng $450, merong deposit na, merong rewards na $8. So, in my case, so, i-testing lang muna natin yung pag-deposit via GCash. So, i-click ko lang itong use current amount. And then, ayan, lalabas na siya dyan. Isa-swipe up lang natin para ma-deposit. So, once ma-swipe up, ito yung lalabas dyan. So, ang makakalta sa iyong GCash account is 669.50. Kasama na po dyan yung charge. And then, complete payment. Click mo yan. So, deposit is incoming, allow notification so we can let you know when you deposit. So, notify me, click mo lang yan. And then, lalabas na yung scan QR. So, kung meron kayong other cellphone, picturean nyo po or screenshot. Ayan. And then, after nyan, after mo picturean or may screenshot, mag-login ka, punta ka sa iyong GCash application. And,
i-scan mo lang sa sa iyong GCash, yung Pay QR ang gamitin mo. Kung in-screenshot mo, upload mo yung QR code. Kung pinicturean mo naman, i-scan mo lang sa camera mo yung QR code and then eto na, direct na siyang lalabas. So, click mo lang itong pay 669.50 and ayan. Eto na yung receipt mo from GCash na sent na yung iyong pag-deposit sa iyong GoTrade account. And meron kang ma-receive na ayan, congratulations, you have $10.41 sa iyong GoTrade account. And of course, meron ka ring ma-receive na email sa iyong registered email na dito sa iyong GoTrade. So, click mo lang yung continue. And then, ito na yung lalabas dyan. Welcome. Ito yung mga reminders and kailangan nating tandaan na dito sa Pilipinas, 9:30 evening, Monday to Friday ang open time ng US stock market. Kasi nga may time difference tayo. And click ko lang yung got it. And then ayan, ito na yung aking dashboard. Ayan, meron tayong pumasok na 10.41. At kung mapapansin nyo, may nakalagay dito na your account is pending. So, hintayin lang natin na ma-approve. Mayroon tayong ma-receive na email. And then, kapag malalaman natin na approve na yan, kapag nawala na to, kapag ganito na siya. Ayan. Once na tanggal na yun, yung pending, eto, ibig sabihin ay approve na yan. At yung transaction history na na-receive natin na nag-fund tayo, di ba, ng $10.41. So, ayan yung history. And makikita nyo dito yung inyong total amount or laman ng inyong GoTrade wallet. And ayan, sa aking, in my case, siguro mga 10 minutes, wala pang 10 minutes, ganyan. Ayan, nag-fund ako diba ng October 26, 10:08 AM, na-approve ako ng 10:16 ng umaga. So, ganun kabilis para ma-approve. So, sa next video ko po ay share ko naman kung paano tayo makapag-buy ng shares, kung paano tayo makapag-invest, makapag-start investing dito sa mga companies or sa ETF from the US stock market. So, if ever mag-open po kayo ng account, pwede nyo pong gamitin yung aking referral link or yung aking referral code para meron tayong rewards na makuha from GoTrade. And pwede rin po kayo, kapag nakapagawa na po kayo ng inyong GoTrade account, pwede rin po kayo mag-invite sa inyong mga friends para meron din po kayong additional na rewards. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye! And happy investing!